magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Tayo patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos for giving us another opportunity to hear from Him. Yan. Sapagkat napakahalaga buhay ng bawat tao ang salita ng Panginoon. Hindi natin pwedeng ihiwalay ating buhay, ang ating sarili, salita ng Panginoon. Alang lang natin pwede, pero hindi, mga kapatid. Kaya itong mga ganitong pagkakataon, we have this midweek Bible study. Let us always grab the opportunity. Be thankful to the Father, pagkat siya rin naman ang nagbibigay ng opportunities sa atin. Yan tumatawa. So before anything else, tayo muna po ay manalangin, mga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka o kataas-taas, Diyos naming dakil, mapagmahal. Ikaw ang Diyos na palagian naming kasama, musubaybay, ingat, higit sa lahat. Ikaw ang Diyos, buhay. Kaya sa gabing ito, Panginoon, nataas namin sa iyo, oras nito, kami po ay inyong gabayan, nubayan, pagkalooban ng karunungan, sa pamamagitan ng gabay at patnubay ng iyong Santong Espiritu. Pagpalain niyo po ang lahat ng gagamitin mo sa ito, mula sa music ministry, the band, song leader,
At higit sa lahat, ang gagamitin mo po sa pagbabahagi yung mga banal. Lord, we ask for thy double portion of your anointing. Be the one to put the words, every words on his mouth. Mga salitang kailangan namin sa gabing ito. Thank you, Father God, and may your name be glorified tonight. We bring you the highest praise, highest glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Lord. Yan. Konti po tayong announcement. Of course, yung palagi namin sinasabi sa inyo na sa mga kapatid ko na hindi pa nila na bibisita ang ating YouTube channel, please. Kasi mag-e-enjoy kayo sapagkat napakarami ninyong instead of browsing sa mga iba't ibang mga sa cellphone at computer, dito na po tayo sa ating Comfy Media. Maaaliw kayo sa mga musika, maaaliw kayo sa ating mga activity, maaalala niyo yung ating mga good old days. And so visit our YouTube channel, Comfy Media, and create your own account and subscribe, mga kapatid. Madami na pong uploaded videos doon at iba't iba. Paunti-unti na rin po nating naililipat sa YouTube at ng ating mga old videos. Kasi imagine how many years. Yan. Punong-puno tayo pinagpala tayo sa activity ng Panginoon. So, it's good to remember yung ating mga past events. Napakasaya po. Nakakaaliw panoorin, nakakaaliw pakinggan yung ating mga songs. Ha? Of course, hindi po natin makakalimutan ng mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day. And today is July 2, 2025. Happy birthday, Sister Luisa Nokum. Si Lisa ba ito? O yung mami niya? Oh, si Mami Luisa pala. Happy birthday po. Ay, Mami, kung ano man tawag sa inyo. Yan. And of course, Sister Clarita Derada, Sister Lita Pilapil, Sister Miay Velasco. Sis, kamusta na? Happy birthday. And Sister DC Villar. Yan. Apo ni Brother Ernie. Yan. Mga kapatid, enjoy the night. Sabi na kasi. Praise the Lord. A blessed day and a blessed birthday. Okay, happy birthday. And may the Lord bless you and enjoy the night. Yan. So mga kapatid, nandito na tayo sa part na tayo ay masayang magpupuri sa dakilang Diyos. Tawagin na natin mga kasama natin sa bahay para masaya. Mas marami tayong kumakanta, mas masaya. So let's welcome the praise and worship team. Ayan. Hello po mga kapatid. Yan, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayong umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Praise God. Napaka magandang araw na ito para tayo ay sama-sama muli na magpuri sa Panginoon. Alam ko handang-handa na tayo. Excited na tayong umawit at sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Protect me, O God. I trust in you for safety. I say to the Lord, you are my Lord. All the good things I have comes from you.
How excellent are the Lord's faithful people. My greatest pleasure is to be with them. Amen. Let's give a clap offering to our God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are worthy. Amen. Awit na tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. One more time. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay sulit ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. One more time. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Salamat, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, amen. Salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. O Panginoon, kay buti mo sa amin. Buhay mo ay inialay upang kami ay maligtas. Walang ibang pangalang Binigay sa langit man o sa lupa, kundi pangalang Jesus na aming tagapagligtas. One more time, O Panginoon, O Panginoon, kay buti mo sa amin. Buhay mo ay inialay upang kami ay maligtas. Walang ibang pangalang ibinigay sa langit man o sa lupa, kundi pangalang Jesus na aming tagapagligtas. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus, hallelujah. Nag-iisa at banal na Diyos. Sino man sa Kanya'y lumapit, kailan may di niya tatanggihan.
sino man sa Kanya'y manahaling ay may buhay na walang hanggan. Kaya purihin natin si Jesus. Hallelujah. Nag-iisa at banal na Diyos. Kaya purihin natin si Jesus. Thank you, Lord. Nag-iisa at banal na Diyos. Kaya purihin natin si Jesus. Nag-iisa at banal na Diyos. Kaya purihin natin si Jesus. Hallelujah. Nag-iisa at banal na Diyos. Nag-iisa at banal na Diyos. Nag-iisa at banal na Diyos. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Wala tayong may babalik sa Kanya kundi ating papurit, pasasalamat. Dumaan man tayo sa mga unos, mga pagsubok, pangako niya. Hindi niya tayo iwanan o pababayaan man. Wala nang hahanapin pa kapag si Kristo ang nasa puso. Thank you, Lord. Lahat tayo umawit sa Panginoon. Sambahin natin siya sa kanyang dakilang pangalan. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo, minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas.
salamat sa iyo. Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig mo. Aking nakakamtan, tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan, walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa iyo lang ako ay aasa, pagkat ikaw ang kalungan ko sa bawat pagsubok na daraanan ko. Alam kong ang paglingap ay tatanggapin ko. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. Amen. Yes, Lord. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. One more time. Sabihin natin sa Panginoon, siya lang maaasahan natin. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. One more time, prayerfully, let's say this to the Lord. Oh Yahweh, hallelujah, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman, amen, ikaw ay laging nariyan. One more time. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory, hallelujah. Purihin ka, O Panginoon. Napakasarap talagang mawit, puri sa atin. Thank you, Father. With presence, Lord, for the and now, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, to continue with our series, which is all about the book of the Romans, let us welcome my co-patriarchs, co-minister, Minister Jonathan Bartolome, to open chapter 13 of Romans. Let's welcome our brother. Magandang gabi po, Comfy Family, North, East, West, South, lahat ng ating mga kapatiran sa lahat ng dako ng lugar. Ngayon po, dito po tayo sa weekly Bible study. Yan. Pagpapatuloy po to, yung una, natapos na po yung Romans 12. Ano po yung Romans 12? Yung pamumuhay Kristiyano. Ngayon po, dito po tayo sa Romans 13. Itong Romans 13 po, yung paggalang sa pamahalaan. Kaya babasahin ko po ang ating teksto po. Babasahin po natin sa Romans 13, verse 1 to 5. Ito po. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalabag sa pamahalaan ay lumalabag sa tinakda ng Diyos, at sila'y parurusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kung hindi alang-alang na rin sa inyong budhi. This is the message of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lord, maraming salamat. Binigyan niyo muli ako ng pagkakataon makapagbahagi. Lord, kayo po magbigay ng wisdom, knowledge, understanding, anointing, experience, para lahat ng sasabihin ko maunawa ng aking mga kapatid at masapamuhay naming lahat. Gamitin niyo po ako. Wala akong magagawa kung ako'y hiwalay. Maraming salamat. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Yan. Thank you, Lord. Una sa lahat, binabati ko yung ang aking mga mahal sa buhay. Yan. Thank you, Lord. Ang Daddy Goni, Tita Amy, yung pamilya ko sa Gumao, mga Alcantara, at yung aking mami dyan sa Gumao. Yan, binabati ko rin. Yung mga pamilya din ni Sister Ana sa San Pablo, binabati ko rin si Rex, si Annalyn, si Tatay. Yan, binabati ko po lahat. Thank you, Lord. Dito na po tayo sa ating pag-aaralan sa gabing ito na sabi nga doon sa title, paggalang sa pamahalaan. Ngayon, ang title ko dito, The Believers and His Daily Behavior. Okay? The Believers and His Daily Behavior. Pag sinabing believers, mananampalataya ng ating Panginoon. Parang tayo, sabi doon, tayo mga believers na lingkod ng Panginoon, kailangan, ano sabi dito, yung the daily behavior natin sa pang-araw-araw nating pag-uugali. Yan. Yung sitwasyon dito na sumulat si Paul. Yung sitwasyon. Sabi dito, Paul,
encourage Christians to obey the government even though submitting to a pagan government would be difficult. Grabe. Sinulat ni Paul yung sitwasyon dito. Paul encouraged Christians to obey the government even though submitting to a pagan government would be difficult. Kaya nga sabi dito, hinimok ni Pablo ang mga Kristiyano na sumunod sa pamahalaan kahit na mahirap magpasakop sa isang paganong pamahalaan. Parang pag tinignan mo, ano ba yung pagano? Yung pagan government. Yung pagan government and society that are not governed by the principle of the God of Israel. Sabi dito, government and society that are not governed by the principle of the God of Israel. Hindi pinapahalahalan ng mga prinsipyo ng Diyos ng Israel. Tapos biglang sasabihin ni Pablo, ni Paul dito na kailangan, sabi doon, kailangan mag-submit pa rin kahit pagan government. Ibig sabihin dito, pang araw-araw nating pamumuhay, kahit sino ang itinalaga ng Diyos, kung sino ang inilagay ng ating Panginoon, kailangan matuto tayong sumunod. Matuto tayong magpasakop. Bagamat kahit mahirap, sabi nga, pagan government. Pag sinabing pagan dito, ito yung mga marami tong wino-worship na idols. Tapos biglang sabihin sa iyo, mag-submit ka pa rin. Kailangan kasing mag-submit. Mamaya makikita natin kung bakit kailangan nating mag-submit pa rin. Kasi pag tinignan natin dito, si Lord ang naglalagay. Ngayon, sabi dito, duty of the state. Ito, meron akong tatlo dito na masasabi dito, yung behavior natin, duty bilang behavior. Sabi dito, duty to the state. Tungkulin sa pamahalaan. Ano ba ang tungkulin natin sa pamahalaan na dapat nating maging pang-araw-araw na daily behavior? Hinati ko to sa tatlo. Yung unang-una dito, submit to the government. Pag sinabing submit, pasakop, sumailalim, sumang-ayon. Take note, ha? Submit to the government. Ano sa Tagalog ng submit? Pasakop, sumailalim, sumang-ayon. Parang pag tinignan mo, wala kang gagawin kung hindi susunod. Ngayon, sabi dito, ano ba yung government? Spiritual meaning ng government, God institute government to keep the peace, exact justice, and protect its citizenry. Sabi doon, God institute government. Ang Diyos ang nagtatatag ng mga pamahalaan at siya din yung naglalagay. Para ano? Sabi, keep peace, para magkaroon ng peace, kapayapaan, exact justice, and protect its citizenry. Kaya pag tinignan natin dito, kaya kailangan submit to the government. Kasi para sa ating ikabubuti, God institute government. Tatlo yung institute ng Diyos. Yung family, yung church, yung government. Ngayon, itong government, kailangan, sabi dito, siya nagtatag. Kailangan, sabi doon, magpasakop tayo, submit to the government. Kasi pag nag-submit tayo sa government, sabi doon, keep peace, exact justice, and protect its citizenry. Bakit kamo? Kasi siya ang sabi nga dito sa salita ng Diyos, sa 1 Peter
2:13 to 14, alang-alang sa Panginoon. Pasakop kayo sa lahat ng kapangyarihang sa bayan. Sa emperador, na siyang pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador na sinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Kaya itong government na to, God Institute, ano sabi dito? To keep peace, exact justice, and protect its citizenry. Isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Kaya itong government na to, God Institute, na siya ang naglagay, siya ang nagtatag, kaya kailangan bilang isang Kristiyano, kailangan tayo mag-submit to the itong sitwasyon na to minsan mahirap mag-submit kasi kunyari, 'di ba, pag tinignan natin sa pag napapanahon ng mga botohan, 'di ba, may mga kanya-kanya tayong mga boto, kanya-kanya tayong mga may gustong iboto, gustong maupo. Minsan ang nangyayari, minsan pag hindi hindi sumang-ayon, hindi nanalo yung iyong ang binoto, parang pag tinignan mo, ang hirap mag-submit. Pero sabi dito, kailangan yung behavior natin, yung daily behavior natin, kailangan kung sino ang initilalaga ng Diyos, yun ang ating susunod. Minsan ang hirap, di ba? Minsan gumagawa pa tayo ng sitwasyon, parang hindi tayo sumasang-ayon, hindi tayo nag-a-agree kasi parang sa tingin natin, hindi magaling, sa tingin natin, hindi tama, sa tingin natin, hindi corrupt, sa tingin natin, hindi karapat-dapat. Pero sabi doon, submit to the government kasi God institute government. Siya naglalagay. Kasi sabi dito, world leaders are in the hands of God and are playing their part under His sovereign operation. Sabi dito, world leaders are in the hands of God and are playing their part under His sovereign administration. Sovereign God siya. Nasa kamay ng Diyos. Siya ang mag-rule and reign. Siya ang, pag tinignan natin siyan, siya ang pumipili. Kaya nga dito, playing their part under His sovereign administration. Kaya hindi ka pwedeng pumili. Hindi ka pwedeng yung gusto mo ang masusunod at pag hindi nanalo yung iyong binoto, ang dami mo nang sinasabi. Hindi. Lagi nating tatandaan, si Lord ang may full control ng lahat. Pag tinignan natin, siya ang may full control ng lahat. Kasi sabi dito sa Jeremiah 32:27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa. Kaya pag tinignan natin, submit to the government, kung sinong inilalaga, hindi natin pwedeng questionin. Kasi pag kinu-question natin, pag merong hindi tayo sumasang-ayon, parang sinasabi natin, nagkamali ang Diyos. Bakit hindi nagkakamali ang Diyos? Sabi niya, siya pa rin ang may hawak, siya pa rin ang may kapangyarihan, at siya pa rin ang naglalagay ng lahat. Kaya nga sabi, walang bagay na mahirap para sa Jesucristo. Ang importante, daily behavior natin, kailangan laging nagsasubmit sa authority, sa government na itinalaga ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit tayo magsasubmit sa government? Kasi sabi dito sa Daniel chapter 2, verse 21, sabi He removes king and raised up king. Sabi,
Daniel 2:21, siya ang nakakapagbago ng kapanahunan, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. Siyang nagbibigay ng karunungan sa matalino at kaalaman sa mga panguna. Kaya pag tinignan natin, hindi natin pwedeng questionin nga Kontrolado pa rin ng ating Panginoon. Tandaan natin, siya ang naglalagay ng hari at siya din ang Kaya kung dumating man ang time na hindi tayo sang-ayon sa mga namumuno sa atin, sabi nga ni Pablo, kahit mga pagan government, kahit hindi ka isa, kailangan pa rin magsasubmit. Kasi siya ang may control. Nilagay yan ng Diyos, may purpose. Ngayon, kung yung inilagay ng Diyos, hindi tamang pamumuhay, hindi tamang pag-uugali, sabi doon, siya nag-aalis. At siya din ang Kaya lahat ng mga nangyayari sa atin sa gobyerno, si Lord ang Ano pa? Sabi dito sa Daniel 4:17, kahit pinakamababang tao, di ba? Sabi dito, lowest man. Daniel 4:17, ito ang hatol ng mga bantay ng anghel upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng katastaasan Diyos. Maaari niyang gawing hari ang sino mang nais niya, kahit na ang pinakaabang tao. Kaya sabi doon, kahit pinakamababa, kaya niyang ilagay. Kaya pag tinignan natin, hindi natin pwedeng ko-question bakit inilagay yan. Sabi nga, kahit pinakamababa. Ibig sabihin, kahit sino ka pa, pag tinawag ka ng Diyos, pag nilagay ka ng Diyos, pag pinili ka ng Diyos, walang pwedeng aagaw nun. Walang pwedeng, hindi pwedeng mangyayari yun. Mangyayari at mangyayari. Kaya sabi doon, kung bakit kailangan mag-submit to the government, sabi doon, kahit pinaka mababang tao, kayang Yesu Christ. At sabi pa, bakit kailangan natin mag-submit? Dito sa Romans 9:17, sabi, I have made you king so that I may show my power through you. I have made you king so that I may show my power through you. Pag tinignan na, nilalagay ng Diyos siya para sa kalwalhatian. Basahin ko dito sa salita ng Diyos sa Romans 9:17. Sapagkat ayon sa kasulatan, ay sinabi niya sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y may pakita ko ang aking kapangyarihan at may pahayag ang aking pangalan sa buong daig. Kaya pag tinignan natin, hindi natin pwedeng questionin. Salbahe yan. Hindi marunong yan. Ang dami nating mga background na hindi tama. Sabi dito, siya naglalagay. At pag nilagay niya yan, sabi niya, ginagawa kitang hari upang sa pamamagitan mo ipakita ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ang aking pangalan sa buong kaganda. Diba? Naglalagay ang Diyos para ang luwalhati papuri sa Kanya. Hindi natin pwedeng questionin yun. Kaya minsan pag tinignan, ay nilagay ng Diyos yan. Hindi. Lagi nating tatandaan, Romans 8:28, in all things, God works together for good. Laging may maganda. Kaya sabi doon, submit to the government. Importante, sabi dito, daily behavior. Kahit sabi ni Paul, kahit pagan government, kailangan mag-submit.
Ano daw yung spiritual government? Ano sabi doon? Para keep peace, para magkaroon ng justice, para magkaroon ng protection sa ating lahat. Kaya pag tinignan natin, pag naglagay ang Diyos, sigurado ang Diyos ang maluluwalhati. No question. Kasi siya yung makapangyarihan lahat at walang bagay na hindi ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, eto may warn. Sabi na natin, ibinabahagi na natin, kung hindi pa rin natin ipamumuhay, meron ditong warning na sinabi. Ang sabi dito sa warning, the believers who resist the authorities will be condemned. Takbo. Iko-condemn. The believer who resists the authority will be condemned. Who condemn? The word damnation, krima, means judgment. You judged pala tayo. Pag tinignan natin dito, katulad doon sa binasa natin, doon sa Romans 13, doon sa verse 2, ano sabi nga doon? Kaya nga, ang lumalaban sa pahamahalaan ay lumalaban sa tinakda ng Diyos at sila'y parurusa. Kaya, mga kapatid, ayan, ito na yung ating kailangan daily behavior, kailangan araw-araw na pamumuhay natin, na kailangan, sabi doon, submit to the government, submit to the authority. Kasi walang authority na hindi ang Diyos ang naglagay. Siya ang naglagay para sa ating, para sa ikabubuti nating. Kaya sabi doon, kung hindi ikaw ang magsasubmit sa authority, sabi dito, sila'y parurusa. Will be condemned. At sabi doon, yung judgment. Meron pa akong nakitang isa dito sa Ezra. Ezra 7 verse 26. Sabi dito, ang lahat ng sumusuway sa mga utos ng Diyos o sa mga utos ng hari ay parurusahan ng kamatayan o pagkabihag o pagsamsam ng kanyang mga ari-arian o pagkabilanggo. Ibig sabihin, nandyan na yung salita ng ating Panginoon. Ibinabahagi na, isinishare na sa atin, kaya maging warning sa atin. No question. Kung sino ang nilagay ng Diyos, yun ang ating dapat sundin. Hindi mo pwedeng questionin ganito. Anong sabi doon? Siya ang naglalagay. Siya ang may kapangyarihang maglagay at siya din may kapangyarihan mag-alis. Kaya walang nakalagay doon walang nakalagay na sabi doon, pag hindi maganda, tayo gagawa ng paraan para mapaalis. Hindi. Ang Diyos pa rin. Kasi hindi tayo ang mag-aalis. Ngayon, ito na ngayon sa pangalawa. Sabi dito, yung citizens' duties. Kanina, sabi doon, di ba, yung duty ng, yung sabi, submit to the government, yung behavior natin. Ito ngayon, citizens' duty. Tungkulin ng mga mamamayan. Yung kanina, pamahalaan, tayo naman ngayon tungkulin ng mga mamamayan. Pilipino, mamamayang ibang lugar, mga tungkulin natin. Sabi doon, kailangan ano ang tungkulin natin bilang isang mamamayan? Na ilagay ng Diyos, sabi doon, mag-submit sa government. Ngayon, ang duty natin, kailangan, nandito sa 1 Peter chapter 2, verse 17, honor God and fear God and respect Emperador. Sabi, honor God, fear God, and respect Emperador.
Sabi nga dito sa 1 Peter 2:17, igalang nyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at may paggalang sa emperor. Kaya sabi dito, ang duties natin bilang isang mamamayan, sabi doon, kailangan nga, kung sino ang nilagay ng Diyos, kung sino ang tinalaga ng Diyos na hari o emperador, kailangan sabi doon, i-honor natin, i-respeto natin. Kasi yun ang pinili at hinirang. Hindi na pwedeng questionin. Basta sunod lang. Honor and respect. Sabi doon, magkaroon ng God-fearing na kailangan matutong Yun yung Christian duty natin. Citizen duty. Kailangan irerespeto natin kung sino ang inilagay ng Diyos, kung sino ang magiging hari, kung sino ang itinalaga ng ating Panginoon. At kailangan, sabi doon, kailangan merong paggalang sa ating mga gobernador na yeah, thank you Lord yan. O ano pa yung duty natin? Duties. Bilang isang mamamayan, kailangan nagpapaalalahanan tayo. Oo, hindi yung parang nagdadagdagan pa, hindi yung parang nagte-text-text pa, hindi yung nag-argue pa. Kailangan sabi doon magpapaalalahanan lang lagi. Wala nang pagtatalo kasi respeto natin kung sino ang itinalaga ng ating Panginoon. Tapos sabi doon, i-remind mo lang, remind us. Sabi nga dito sa Titus 3, verse 1, paalalahanan mo ang mga kapatid na pasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Magpaalalahanan tayo bilang magkakapatid na magpasakop sa mga pinuno ng kapangyarihan. Pag natin dito, paalalahanan lang natin. Lagi natin paalalahanan kung sino ang tinalaga ng yun ang ating susundin. Period. Wala nang explanation. Wala nang kung ano pa. Tandaan na. God Institute Government. Period. Ano pang gagawin natin duties? Ito ang pinakamahalaga. Kung sino man ang tinalaga ng Diyos, kung sino man ang nilagay natin ng Diyos sa gobyerno, ano sabi doon yung ating citizen's duty, kailangan sabi dito sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 2, ano sabi doon, kailangan ipag-pray. Yun ang dapat nating gagawin na walang question. Sabi nga dito, 1 Timothy chapter 2, 1 to 2, una sa lahat, ipinakikiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat na tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal. Ang gagawin, parang napakadali lang no? Kailangan, sabi doon, i-honor mo tayo mga citizen, i-honor mo kung sino tinalaga ng Diyos. Tapos sabi doon, papaalalahanan mo lagi na sumunod sa tinalaga ng Diyos. At sabi dito, ipanalangin na. Yun ang isang na dapat nating ipinapanalangin. Idalangin rin niyo ang mga hari at mga kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal. Kaya sabi doon, ang ganda. Kung lahat ay gagawin natin sa pamamagitan ng panalangin, magiging maayos lahat. Diba?
Ano sabi doon sa Matthew 7:7? Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Pumatok ka at ikaw ay bubuksan. Hanapin mo at iyong masusumpungan. Kaya sabi doon, lahat da, idadaan natin lahat sa pananalangin. Kasi walang bagay na hindi kaya ating sa ating pananalangin sa ating Panginoon. Oo. At yung pangatlo, sabi dito, ito na yung pangatlo, authority of the binigyan ng authority yung state. Diba? Ano ba yung authority ng state? Sabi dito, doon sa binasa natin uli, Romans 13 verse 4, sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil siya'y may kapangyarihan magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa. Kaya sabi dito, authority of the state. Huwag tayong matakot kung sino man ang tilalaganan. Sabi doon, matakot ka pag gumagawa ka ng mali. Gumagawa ka ng masama. Pero pag gumagawa ka naman ng mabuti, wala kang ikata. Yun. Yun lang. Ganun kasimple. Yung sabing daily behavior natin. Kasi maraming tao natatakot kasi yung kanilang pamumuhay hindi tama. Ngayon, tayo mga gumagawa ng tama, namumuhay ng tama, huwag tayo. Ngayon, ano ang dapat nating gawin? Dapat lang nating gawin. Sabi doon, gumawa. Yun ang isang pinakama. Kaya pag tinignan mo, sinong tinalaga? Ay, si ganito. Huwag kang matakot. Wala ka namang ginagawang masama. Oo. Kasi nilagay sila doon para magparusa, para parangalan. Diba? Para pag tinignan natin doon, pagparusa sa mga gumagawa ng masama. Nilagay ng Diyos yun para dito sa lupa, meron uhusga sa atin sa mga maling ginagawa natin. Ngayon, wala naman tayong ginagawang masama, sabi doon, wala tayong dapat. Ano ang dapat natin gagawin bilang isang mga believers? Sabi doon, kailangan do good. Sabi nga dito sa Galatians 6:10, kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Gumawa tayo ng mabuti para walang magiging problema. Wala tayong magiging problema, wala tayong magiging sakit ng ulo. Kasi hindi tayo matatakot kasi wala tayong nilalabag na batas, sinusunod natin lahat, magiging mapayapa ang ating mga buhay. At ang sabi doon, do good, gumawa ka ng mabuti sa ating mga kapatid, lalo na sa ating mga mananampalataya. Ano pa? Sabi dito, sabi sa salita ng Diyos, sa Psalms 34 verse 14, mabuti ang gawin, masama'y layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Yun. Ang masama'y taligdan, ang mabuti gawin para yung kapayapaan. Pag tinignan mo, ang sarap ng buhay. Diba kung wala kang nilalabag, tama ang pamumuhay, hindi ka nakikigulo, diba? Ano lang ang gagawin mo, sabi doon, i-honor mo, papaalalahanan mo mag-submit, at ipagpe-pray lang natin. Yun din ang isang bagay na paggawa ng mabuti. Kaya sabi doon, kailangan mabuting gawin, masama ay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. At ito pa isa, Hebrews 13:16, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa.
sapagkat yan ang alay na kinalulugdan Diyos. Kaya, pag tinignan natin dito, huwag pa rin tayong manghihinawang gumawa ng kasi pag tinignan natin yan ang asing tungkulin bilang isang Kristiyano. Ano sabi doon? Daily behavior. Pang-araw-araw na pamumuhay, kailangan gumawa ng mabuti. Kaya ito pong ating pinag-aralan, sabi nga doon, ang title, The Believers and His Daily Behavior. Ngayon, anong dapat maging ugali natin? Sabi, submit to the government. Walang government na hindi ang Diyos ang nagtatag. Citizen duties na tungkulin ng mamamayan. Ano sabi doon? Irespeto, i-remind, ipag-pray. Ngayon, sabi doon, authority of the state. Wala tayong dapat ikatakot kung gumagawa tayo ng masama. Wala tayong dapat ikatakot kung gumagawa tayo ng mabuti. Sabi doon, ang dapat matakot lang yung gumagawa ng masama. Kailangan patuloy na gumawa ng mabuti. Kanino? Sa lahat ng tao. At sabi doon, kailangan sa ating ding mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya conclusion dito, pag tama yung ating daily behavior, doon sa conclusion, dito sa 1 Peter 5:6, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng may reward. Kaya nga, sabi ni Paul, kahit pagan government, kailangan mag-submit. Kasi walang government, walang pamamahala na hindi ang Diyos. Kailangan sumunod. At pag sumunod, sabi doon, pagdating ng takdang panahon, sabi doon, paparangalan tayo. In Jesus' name. God bless you! See you, Bicol! Malapit na kami dyan. 2 Timothy 2:2 Hallelujah 2 Timothy